Sa bawat estudyanteng Pilipino, may baong kapos, pangarap na mataas, at araw-araw na tanong. Uunahin ko ba ang pagkain o ang project na kailangan kong ipasa bukas? Kapag gipit na, kapag wala nang malapitan, may isang opsyon na tila walang kahirap-hirap. E-loan apps. Sa isang click lang daw, boom, may pera ka na. Walang pila, walang tanong-tanong. Pero maraming hindi nagsasabi ng totoo. Na ang mabilis dumarating, ay mabilis din sinisingil. At ang babayaran mo, hindi lang interes. Minsan damay, pati ang katahimikan, karangalan, o maski kinabukasan mo pa. Ang e-loan apps gaya ng GCash, Tala, at iba pa ay digital platforms kung saan makauutang ka ng pera sa ilang minuto. I-upload lang ang ID, ibigay ang personal info, at pagkatapos ng ilang pindot, papasok agad ang pera sa iyong account. Tila anghel ng kaginhawaan sa panahon ng kagipitan. Sa isang tingin, parang sagot sa panalangin. Pero sa likod ng convenience na ito, may mga terms na hindi agad malinaw. May mga bayaring hindi agad ramdam. At sa bawat click mo ng yes, may mga responsibilidad kang pinapasok. Pero di mo lubos na nauunawaan. At sa dami ng bayarin, deadline, at stress, sino ba ang hindi mapapaisip? Minsan kasi kahit konting tulong, parang pahinga na rin. At sa likod ng bawat pag-download, may istorya. May mga estudyanteng sumubok, may mga natulungan, at meron ding mga nasaktan. Pamilyar po ba kayo sa e-loans o mga online lending apps? Yes po. Yes. Naranasan niyo na po bang gumamit ng mga e-loans? Ano pong online lending application ang inyong ginamit o ginagamit sa ngayon? GCash, sa Maya, sa LAN, sa Lazada, at sa Shopee. Nagamit ko pa naman is Gmail. Tala, yung sa Shopee, sa Lazada. Saan niyo po unang narinig o nalaman ang tungkol sa app na ito? Sa social media, sa Facebook, sa TikTok. Upon browsing sa mismong app, nakakita ko siya. From online advertisements. Gaano katagal na po kayong gumagamit ng lending applications? More than 2 years. Nagamit ko lang siya, siguro twice or thrice ko lang siya nagamit. Since pandemic. Kumusta po ang naging karanasan ninyo sa paggamit ng e-loans? May mga positibo o negatibong karanasan po ba kayong nais ibahagi? Malaking tulong siya. Kasi pagka need mo talaga ng emergency, talaga makakahiram ka at may minimal mga requirements lang. Okay naman siya, naka-help siya especially kapag emergency purposes. Ang negative feedback ko lang siguro dun is sobrang taas ng interest. If impulsive ka, mukha ka sa utang. Pero pag or anything responsible or flat naman, maayos mo siya helpful siya tight situations, yes, extremely. Kasi minsan, makakapos na ng supplies and minsan wala kayo mga nakash na ba? Yes, nakatulong siya, lalo na kapag, yun nga, katulad mo sinabi ko kanina, pagka may emergency na kailangan ko ng funds, yun ang tulong. Mula sa mga sagot nila, lumabas ang malinaw na larawan. Ang e-loan ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay desisyong may dalang epekto sa isip, sa emosyon, at sa pagkatao. Ang ilang e-loan apps ay may mataas na interest at service fees. May mga automated terms na hindi agad nababasa. May due dates na mabilis. May penalties na tahimik. Hindi ito scam. Legal ito. Pero ang tanong, makatao ba? May mga estudyanteng umasa sa instant loan
pero hindi handa sa instant stress. Anong klaseng sistema ang nagpapabilis ng utang, pero hindi nagpapaliwanag kung paano ito binabayaran? Hindi mo kailangang mapunta agad sa utang. May ibang paraan. Mag-apply ng scholarship. Makipag-usap sa registrar para sa installment plans. Humanap ng maliliit na sideline. Mag-ipon kahit pariya-pariya. At higit sa lahat, magsalita. Humingi ng tulong. For me, marirecommend ko naman siya. Pero yung mga trusted apps lang siguro. Bago sila magbigay ng information, alam nila kung legit ba talaga na lending apps and yung meron ba itong approved ba ito or ito ba ay magbibigay ba talaga ng pera or kukunin lang yung information. Ang e-loan app ay hindi demonyo. Pero tulad ng apoy, kung hindi alam gamitin, makakasunog. Kaya bago ka mag-loan sa kahit anong app, tanungin mo ang sarili mo. Ito ba ang tanging paraan? Alam ko ba ang lahat ng kondisyon? Handa ba akong bayaran ang buong kabuuan, hindi lang sa pera, kundi sa sarili ko? Hindi kasalanan ang mag-ipit. Ang kasalanan ay hindi magtanong, magsaliksik, at sumugal ng walang alam.